Magandang umaga mga bata! Ngayon, ating tatalakayin ang asignatorang Filipino na kung saan ito ay tungkol sa pagsagot sa tanong ng kwento. At bago natin tatalakayin ito, ipakikilala ko muna ang aking sarili. Ako ay magsisilbing iyong kaibigan. Na kung saan sabay tayong matuto ng bagong aralin. Ako si Binibining Adolfo. Pero bago natin simulan ang ating aralin, tayo'y magkaroon muna ng panimulang panalangin. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo po ang aming mga guro, mga magulang, at lahat ng mag-aral na lakas ng katawan at isipan. Na masikip namin kailangan sa araw-araw sa panahon ito. Ang lahat po ng ito ay aming ginagawa sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. So bago tayo pupunta sa ating aralin, tayo magkakaroon muna ng pag-i-ehersisyo. Okay? Simulan na natin mga bata. Okay, magsimula na. Ulo, paa, tuhod. Ngayon na natapos na ang ating pag-i-ehersisyo, pakipulot ng mga basura sa inyong paligid. Okay, itapon ninyo sa basurahan. Katapos, magsiupuan na kayo at makinig kay teacher. So, bago natin simulan ang ating aralin, sino ang lumiban ng ating klase ngayon? Okay, magaling! Grade 2, walang lumiban sa klase ngayon. Bigyan ng 5 palakpak ang inyong grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ngayon, dadako na tayo ngayon sa mga antas ng pagkatuto. Sa ating pagkatuto ngayon, mayroon tayong 3 antas. Unang antas, pagtatalakay sa aralin. Ikalawang antas, ang paglalapat or ang pangkatang gawain. Ikatlong antas, ang pagtataya. Okay, ngayon bago tayo pupunta sa aralin natin, tayo'y magbabalik aral muna. So ano nga yung tinatalakay natin kahapon mga bata? Ito, ano ito? Okay, ito ay larawan. Ano ang nakikita mo sa larawan? Magaling dyan, ito ay kurbang daan. Sa pagbigay mo ng sagot dyan, ano naman ang maitatawag mo nito? Okay, magaling dyan, paglalarawan. Ngayon,
Ano naman ang inyong natutunan sa paglalarawan ng isang bagay o pangyayari? Okay, Juan? May ideya ka ba? Okay, magaling, Juan. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan sa isip ng mga mambabasa or tagapakinig. So, ngayon, dumako na tayo sa layunin ng ating aralin. So, ang ating aralin ay mayroong 3 layunin. Pagkatapos ng ating aralin, kayong mga bata ay nakasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. So, ang ating aralin ngayon ay mayroong mga kwento. At ang ikalawang layunin ay napapahalagahan ang kasanayan sa pagbuo ng tanong tungkol sa pangyayari o kwento. So, kayong mga bata ay magkakaroon ng oportunidad na bubuo ng tanong. At ang ikatlong layunin ay nagagamit ang kasanayan ng pagbuo ng tanong sa pagsagot sa mga pangyayari ng totoong buhay. So, ang pagbuo ng tanong ay magagamit ninyo sa pagkakaroon ng tanong sa inyong totoong buhay. Ngayon, bago tayo dadako sa formal na talakayan, tayo'y magkakaroon muna ng talasalitaan na kung saan ito ay pagtatalakay sa kahulugan ng mga mahihirap na salita na makikita natin sa kwento. Una, himpapawid. Ano ang unang talasalitaan ngayon, mga bata? Himpapawid, na kung saan ito ay tungkol sa kalangitan. Ang ikalawa naman ay katamtaman. Katamtaman. Ang kahulugan naman nito ay mahinahon. At ang ikatatlo, mga bata, ay ang maaliwalas. Maaliwalas, na kung saan ito ay maliwanag. Ngayon, tayo'y pupunta sa unang antas, pagtatalakay sa aralin, na kung saan magkakaroon tayo ng panimulang gawain, na kung saan dito na natin tatalakayin ang isang kwento, na kung saan ang isang kwento ay tungkol sa pagsasaranggula. Noong isang araw, maraming bata ang nagtatakbuhan paakyat sa bundok. Ang saya-saya nilang lahat. Mailiwalas ang langit at hindi mainit ang sikat ng araw. Katamtaman lamang ang ihip ng hangin at bagay na bagay para sa pagpapalipad ng saranggula. Higit na makababa ang pagpapalipad ng malaking saranggola na pula ni Luis kaysa saranggulang dilaw ni Albert. Tila naman eroplano ang saranggula ni Samuel. Iyon ang pinakamataas sa lahat ng saranggula na lumilipad sa himpapawid. Kuya, tawag ni Ana, ang maliit na kapatid ni Samuel. Tulungan mo po akong paliparin ang aking saranggola. Hawak ni Ana ang isang saranggulang kulay lila at gawa sa makapal na papel. Sige, halika at turuan kita, ang sagot ng kanyang kuya. Masayang nagpapatuloy sa paglalaro ang mga bata. Ngayon, magsisimula na tayo sa mga tanong upang magkakaroon kayo ng pundasyon o batayan sa pagbuo ng tanong. Ang mga tanong na ito ay kinukuha mula sa kwento na kung saan pagsasaranggula. Mga tanong.
Saan nagtatakbuhan ang mga bata? Okay, magaling, Johnny. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa bundok. Sino-sino ang mga batang nagsasaranggula? Okay, magaling mga bata. Sina si Samuel, Ana, at sino nga yung isa? Okay, babalikan natin iyon. Kailan sila nagtatakbuhan paakyat sa bundok? Okay. Sa noong isang araw. Ano ang kanilang pinalilipad sa himpapawid? Ano naman yung pinalilipad nila sa himpapawid mga bata? Saranggola. Paano humingi ng tulong si Ana kay Samuel? Okay mga bata, paano ngayon humingi ng tulong si Ana kay Samuel? Okay, sa pamamagitan ng pagtawag na, "Kuya, tulungan mo akong magpapalipad ng aking saranggola." At ang huling tanong, bakit kaya iba't ibang taas ang paglipad ng kanilang saranggola? Bakit kaya mga bata? Okay, dahil sa iba't ibang laki ng kanilang mga saranggola at kung paano ito ginawa. Ngayon, ating linangin ang ating aralin na kung saan ito ay mayroon tayong presentasyon. Upang lubos na mauunawaan ang isang kwento, may mga mahahalagang impormasyon ang dapat tandaan na kung saan ito ay nagsisilbing pundasyon at batayan. Ang mga tanong tungkol sa pangyayari tulad ng mga sumusunod. So, sa mga tanong kanina mga bata, ano ang inyong nakikita doon? Okay, magaling mga bata na kikita doon ang ano, paano, saan, kailan, at bakit, at ang paano. So ngayon, ating tatalakayin kung kailan natin ito magagamit. So una, sino? Ang sino ay ginagamit natin kapag nagtatanong tungkol sa tao. So kung sino, ito ay magagamit natin sa kapag nagtatanong tungkol sa tao. Pangalawa ay ano? Ito ay magagamit natin sa pagbuo ng tanong kapag nagtatanong tungkol sa isang bagay. Naintindihan mga bata? Okay, magaling. Ikatlo ay saan? Magagamit natin ang saan kapag nagtatanong tungkol sa isang lugar. Okay, ang saan ay tungkol sa lugar. Ang kailan kaya natin magagamit ang kailan? Ito ay magagamit natin kapag nagtatanong tungkol sa petsa o oras. Paano naman ang paano? Ito ay magagamit natin kapag nagtatanong tungkol sa pamamaraan. Naintindihan mga bata? Okay, magaling mga bata at ang huli ay bakit. Ang bakit ay ginagamit kapag nagtatanong tungkol sa pagdadahilan. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, magaling. Matatalino talaga ang mga mag-aaral ko sa ikalawang baitaan. So ngayon, tayo'y dadako sa pagtatalakay pa rin sa ating aralin. Kailangan ba nating pahalagahan ang pagkakaroon ng kasanayan sa pagbuo ng tanong mula sa kwento o totoong pangyayari mga bata? At bakit? Okay? Mayroon ba kayong ideya mga bata? Okay. Ang pagkakaroon ng mga tanong sa kwento o totoong pangyayari ang nagbibigay kulay, saysay at makabuluhan nito na kung saan ito ang isang
daan upang mapaunlad ang ating kaalaman. Mula sa simpleng kaisipan tungo sa makabuluhang kaalaman. Kung kaya't ang kasanayan sa pagbuo ng tanong ay ating pahalagahan dahil ito ang nagsisilbing pundasyon upang malaman natin ang makabuluhang kahulugan at kaalaman mula sa isang bagay, kwento, tao at marami pang iba. At sunod, ito ay paglalahat. Ano-ano ang mahahalagang impormasyon na dapat nating tandaan sa pagbuo ng tanong batay sa pangyayari at kailan ito magagamit? Okay. Bawat isa ay magbigay ng isang sagot. Mayroon tayong 5 palatandaan o pundasyon upang makabuo tayo ng tanong. Okay, Jan? Okay, magaling. Mayroon tayong sinos kung saan ito ay nagagamit kapag nagtatanong tungkol sa tao. Ginny, yes, magaling. Ito ay ano na kung saan ginagamit kapag ito ay nagtatanong tungkol sa bagay. How about you, Miguel? Okay, saan? Kung saan ginagamit ito kapag nagtatanong tungkol sa lugar. Ngayon, ano naman ang iyong natutunan ngayon, Lynn? Okay, kailan kung saan ito ay magagamit kapag nagtatanong tungkol sa petsa o oras. How about you, Zan? Okay, paano? Ito ay nagagamit kapag nagtatanong tungkol sa pamamaraan. Ikaw naman, Justy. Okay, magaling. Bakit? Ito ay nagagamit kapag nagtatanong tungkol sa pagdadahilan. Na kung saan minsan ito ay ating gagamitin upang matuto ng maraming kaalaman. Ngayon, mayroon tayong karagdagang kaalaman. Ang pagtatanong ay isa ring paraan o estratehiya para malaman kung naintindihan ng mga mag-aaral ang talakayan o ang binasang kwento. Dito makikita kung malinaw o hindi ang pagtatalakay at kung gaano naintindihan ang binasang kwento. Naintindihan mga bata? Okay, magaling mga bata. Ang pagtatanong ng bakit at paano ay nagagamit ang kasanayang magpapaliwanag. Ngayon, natapos natin ang unang antas na kung saan ito ay pagtatalakay sa aralin. Ninyo nang mabuti ang unang antas. Narito ang inyong bituin. Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang antas. At bago yon, subukan natin. Ibigyan ng sagot ang tanong. Bakit kaya kailangan mag-aral ng isang bata? Bakit kaya? Kailangan mag-aral ng isang bata upang mapaunlad ang... Ano ang mapaunlad ng isang bata? Ang kaalaman ng mga ito sa tama at wastong paraan na kung saan maihalintulad din natin ito sa pagbuo ng tanong na dapat tayo'y matuto sa pagbuo nito sa tama at wastong paraan na kung saan gagamitin natin ang importante o mahalagang impormasyon na dapat tandaan sa pagbuo ng tanong. Okay, magaling mga bata. Ito ang inyong bituin. Tama ang inyong sagot. Ngayon, pupunta tayo sa ikalawang antas. Sa ikalawang antas, ito ay paglalapat or pangkatang gawain na kung saan
Ang buong klase ay magkakaroon ng pangkatang gawain na may 5 miyembro kung saan bubuo sila ng sariling tanong batay sa pangyayari ng kwento na kung saan ang kwento ay tungkol sa ang huwarang pamilya. Pagkatapos, ibibigay ninyo ang sagot nito at pagpapahalagang moral ng kwento. Okay? Bigyan ko kayo ng 30 minuto. At pagkatapos ng 30 minuto, isusumitin nyo na ang inyong pangkatang gawain. Natapos na? Okay, ngayon magsisimula na ang inyong 30 minuto. At ngayon, natapos na inyong 3 minuto, isumitin na ninyo sa inyong harapan ang inyong mga natapos na pangkatang gawain. Okay? Tapos na ba ang lahat? Okay, magaling mga bata. Okay, magaling mga bata. Ngayon, na paglalapat. Nakakamangha, isa pang bituin sa magaling ninyong pagkatuto. Ngayon, dudako naman tayo sa pagbubuod. Ano nga yung pagbubuod? Ito ay tungkol sa mga natutunan natin. Ano naman ang natutunan ninyo? Okay, mga bata, natutunan ninyo ang dapat tandaan sa pagbuo ng tanong. Una, ano na kung saan magagamit kapag nagtatanong sa isang bagay. Sino kapag tungkol sa isang tao. Paano kung tungkol sa isang pamamaraan. Saan na kung saan ito ay tungkol sa lugar. At bakit kung saan tungkol sa pagdadahilan at kailan na kung saan ito ay tungkol sa petsa. Ngayon, dudako naman tayo sa ikatlong antas na kung saan ito ay pagtataya. Okay? Kumuha kayo ng isang buong papel at isulat ang tamang sagot. Okay? Number 1, ito ay ginagamit sa pagbuo ng tanong tungkol sa pamamaraan. Isulat ninyo ang tamang sagot at piliin ninyo sa kahon. Okay? Sa ikalawa, ito ay ginagamit sa pagbuo ng tanong tungkol sa tao. Ikatlo, ito ay ginagamit sa pagbuo ng tanong tungkol sa petsa or oras. Ikaapat, ito ay ginagamit sa pagbuo ng tanong tungkol sa bagat. Ikalima, ito ay ginagamit sa pagbuo ng tanong tungkol sa lugar. Okay? Isusumitin ninyo ang inyong sagot at papel sa inyong harapan. Okay, magaling mga bata, at ngayon, magkakaroon muna tayo ng takdang aralin na kung saan sa inyong takdang aralin, bumuo ng mga tanong batay sa pangyayari gamit ang inyong personal na impormasyon na makikita sa inyong library. Pagkatapos, ibigay ang tamang sagot. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Natapos din natin ang ikatlong antas. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng panalangin na kung saan ito ay pangwakas Salamat po sa panibagong araw na pagmamahal sa lahat at kaalaman. Salamat po sa
gagawin mo upang lubos namin maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at maghusay ang araw na ito. Magiging namin na bukas at sa mga susunod na araw ay magiging mo kaming gagayin sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po na ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Santo. Amen. Ngayon, dako tayo sa ating mga layunin kung nakukuha ba natin ito. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. Nakakasagot ba kayo mga bata? Okay, magaling mga bata. Isang bituin para sa inyong pagkatuto. Ikalawa, napahalagahan ang kasanayan sa pagbuo ng tanong tungkol sa pangyayari o kwento. Napapahalagahan nyo ba mga bata? Okay, magaling. Nagagamit ang kasanayan ng pagbuo ng tanong sa pagsagot sa mga pangyayari ng totoong buhay. Nagagamit nyo ba mga bata? Okay, magaling mga bata. Sa inyong takdang aralin, nagagamit ninyo ang pagbuo ng tanong. Binabati ko kayong lahat mga bata. Ang gagaling ninyong lahat. Okay? Congratulations! At yon lamang at nagtatapos na ang ating aralin. Sa muling pagkikita mga bata,